Hello, good morning, good afternoon, good evening guys. Sumurok Luna here, and for today guys, samahan niyo ako. Let's review the Hemoxian 110 scale model kit action figure. Let's go! Okay guys, so kung napanood ninyo yung unboxing video and progress ng pagbibuild, just give you a backstory. Kasi 30 runners ang included dito sa Hemoxian 110 scale model kit. So, it took me 3 days. Siyempre, may ginagawa din naman tayo. So, itong Hemoxian 110 scale model kit na action figure, this is a articulated plastic model kit. So, approximately 8.95 inches tall siya. Ayan, kung makikita ninyo. Then, ang kinaganda dito guys is it is a 2-in-1 configuration, includes multiple interchangeable masks. So ako, ang ginawa ko is si Red Hood. Kasi ang box talaga nito na over zero is 110 scale Batman Arkham Knight. So this is the mask. Let me show you again. Ayan guys. Ito yung Arkham na head sculpt dun sa plastic model, and both of them lights up. Dito mo siya ipe-press. Bale, let me show you. Medyo, ito yung battery niya. Yung chip and battery para to light up yung eyes niya. So, for me guys, on my own opinion, based on my experience on building this one, para ka na rin nagbi-build ng Gunpla, ng mga Gundam model kits, na either master grade 1:100. Specifically for me, based on my previous experience na nagbi-build ng Gunpla, ng Gundam model kit, is yung Unicorn Gundam fully armored Unicorn. So yun yung pinakamatrabahong model kit na binuo ko. Just to give you a story. So, ganun yung experience na na-encounter ko. So guys, ito siya. Let me just turn off the lights para makita ninyo na nagla-light up siya. Both action head sculpt, ayan. Naka-light up function na siya guys. Ayan. Napakasulit. So, ngayon, and it comes with a soft goods, kung makikita nyo, brown leather jacket. Napakaganda guys ang quality ng brown leather jacket included dito sa Hemoxian 110 scale. Now, the accessories included, syempre, model kit din siya, kailangan mo siyang i-build. So, yung accessories na kasama, naglabas din naman ako ng video nito, is the grappling gun, and pwede din siyang i-connect. Alright? Pwede mo din siyang i-connect sa wrist. Dito siya guys. Dito siya i-connect. Dito sa side na yan. Okay? Hindi ko na ipapakita kasi natatanggal din to. Snapback lang siya. Ayan. Okay. And ito guys, may extra. May spare na isa. Okay. So you can use it sa sword or doon sa dual pistol as well. Now, it comes with 6 pairs of hands. One is the default one that we are using currently. Ayan. Makikita ninyo. Yung gripping hand, trigger gripping hand. Then, meron pa rin siyang extrang another pair ng gripping hand. Ayan, kung makikita nyo. Ayan siya. Pati yung holder ng gun. Actually guys, sorry. Ito ay
just to correct myself, ito pala ay for the sword. Yan. Basta may handle sa ilalim na bilog, ganyan. For the sword to. Okay? Kasi yung sa sword, just to show you, ito siya. This is yung weapon na natatanggal lang siya. Snapback din. Para hindi ka na problema, kakabit mo na lang. Ganyan siya. Diba? So, this is one of the weapon pack. So, ito naman guys, just to inform you, ito yung connector para sa mga holsters para pwedeng nakakabit doon sa model kit itself. Either sa side arm niya, ayan, kagaya nito, ayan siya. Ito. Ayan. Pati din ito, ayan, kagaya nito, yung jungle knife na hand combat, ayan. Nandyan din siya. Then, ito naman yung isang open, mostly gripping hands and open palm na hands. Ayan. Then, ito yung nag-iisang open palm na hand. Kung makikita nyo, there's a slot dun sa palm na pwede mong insert yung weapons. Parang holding. Then, close fist. Ayan. And then, ito naman din is another, for the sword, pwede na sword, pwedeng gun. Ayan. Naka-close fist naman na siya. Much better ito yung gamitin nyo din sa sword or dagger. Kasi naka-close fist. Yung isa kasi parang trigger hand din eh. Then this is the bag na ikakabit sa likuran. When you remove the jacket, papakita ko mamaya. To put the accessories, it's either, it depends on you guys. Kung meron kayo nito na buo nyo, pwedeng sword, kagaya na ginawa ko, yan yung katana, then yung side, kalimutan ko yung tawag, na weapon, ayan. Pwede din yung grenade, pwede mo dyan ilagay. Then this is the sniper accessory. So, yung dual pistol kasi, for me, mas iconic for the Red Hood, yung dual pistol. No need for the sniper. Kaya ako, ginawa ko, rinitain ko yung dual pistol. Kasi ang mangyayari guys, to get or to build the sniper rifle, kailangan mong i-connect this two dual pistol plus the sniper accessories, which is hindi ko na ipapakita guys. Okay? To have a sniper rifle. So ito yung scope niya. Ayan. Ayan ito sa baba. The barrel, the muzzle, then the stock. Ayan, ito yung stock niya. Ayan. Okay? So, lagayan lang siya. Itong base na itong pinagkakabitan niya. Ayan. Alright. So, tanggalin na natin yung jacket para makita niyo yung articulation. So, sa pagtanggal guys, you really need to pop out the arms. Pakita ko lang din. Ganyan siya. Ayan. And of course, syempre, tanggalin mo na lang sa jacket. Medyo tight-fitting yung jacket talaga guys. Kaya medyo very, very careful na lang kayo sa pagkabit, pagsuot. Yan. But overall, solid yung leather jacket niya. And nazizip pa yan. Kabit lang natin para back to the drawing board tayo. So without the jacket, ganyan ang itsura niya. Then may kasama din siyang accessories na 2 pairs of shoulder pads. Yeah. This is for the Arkham Knight. I'm just gonna show you. But this is the Red Hood one. Yung pure silver lang.
So, kinakabit lang naman yan sa top. Hindi ko masasabi yung points of articulation niya sa sobrang dami, guys. Sa model kit, napakadami niyang articulation. More than 30 articulation. Napakaganda ng articulation niya, guys. Ayan. Maganda. May swivel. Ang shoulder. Ang bicep. Siyempre, sa model kit, shoulders, okay din. Can turn 360 degrees. Pero, siyempre, take note, guys, yung shoulder pad, pwede siyang kumaskas dito sa may gilid. So, dahan-dahan lang. Ang head can do 360 degrees as well. Okay, na sinabi ko din, light up function din siya. Ayan. Sa ab crunch, maganda, guys. Ayan, napakasulit. Meron siyang ab crunch. Meron din siyang, eto guys, kasi ang maganda dito sa Emoxian, may rubber, parang rubber panel, parang ang dating niya is like a mini hydraulics, for my opinion. Kaya maganda yung articulation niya. Kaya nakakapag-swivel din siya ng maganda. Ayan. Siyempre, sa waist, dahil sa belt na yan, rubber din to, guys. Ayan. Isang magandang factor na ginawa nila dun sa belt ni Emoxian. So, medyo magkakaroon ng hindrance sa pagsiswivel ng 360 degrees. Okay? Then, legs, napaganda, sulit. Para kang naka double jointed knee ang datingan niya. Ayan. Pero, syempre, hindi mo siya 45 degrees angle na bend forward and backward dahil din sa hindrance dun sa rubber. Ayan sa sheen, napaganda na ng details. Then syempre, yung sa foot part, hindi mo masyadong 360 degrees yan kasi minsan tumatama sa gilid. Pero overall maganda. Wala lang siyang toes that are bending. Yun yung isang kulang lang siguro dito sa articulation na to. Pero overall, napakaganda. Then, moving on, yung sinasabi ko sa inyo kanina sa back, ayan, tatanggalin nyo lang to, itong piece of plastic sa likod, para dun sa Arkham Knight, ayan. Then, ikakabit nyo lang yung mismong bag. Then, ibabalik nyo na lang din to. Dito din sa gitna. So, ganyan lang siya, guys. Yan. Overall, guys, if you are a Redwood fan, masasabi kong it's a must to have. Pero kung hindi ka mahilig magbuo, wag ka nang bumili. Alright? The price, it is somehow depende sa collector, but for me, it's affordable. Para ka lang bumili din ng Gundam model kit na bootleg price ng master grade. Okay? Yun yung sa opinion ko. But for the Bandai price na model kit, most likely parang nasa price lang siya ng high grade Gundam na 1:144 na scale na around 2,000 plus, mga ganyan. But overall, napakaganda na articulation niya. Maganda yung ginawa ng Emoxian for this model kit para dito sa Overzero Batman Arkham. So, yun lang naman, guys. Just a quick review ng ating the Emoxian 110 scale Overzero Batman Arkham model kit. So, again, hope you enjoyed this quick toy review. This is Sumurak Luna. Happy collecting and collect responsibly, guys. Sumurak Luna out. Bye-bye. Peace.